sa pagsisimula ng kanyang adventure sa may East Blue Sea. Sa kabila ng unti-unting paglubog ng bangkang kanyang sinasakyan, ay patuloy pa din ang paglutang ng kanyang pangarap. Ang kailangan niya lamang ay makabuo ng sariling grupo na makakasama niya sa paghahanap ng One Piece. Pero sino? Kahit na nga ibon ay umayaw makasama siya, maging ang kanyang bangka, ay bibitaw na din. Kaya, dali-dali niyang itinapon ang isda sa bariles, at sumuong siya doon para makaligtas. Nagpalutang-lutang ang tulog na Luffy sa loob ng bariles. Bahala na kung saan man siya dalhin ng karagatan. Napagitnaan siya ng dalawang nagsasalpukang barko. Sinalakay ng dambuhalang Miss Love Dock ship ni Kapitan Alvida, ang maliit na barko ng mga manlalayag. Pinulbos lamang ito ng malalakas na kanyon at agresibong pag-atake ng grupo. Hinanap sa kanila ni Kapitan ang pirate hunter na si Roronoa Zoro, sa paniwala na nasa number 1 spot ang kanyang pangalan. Pero wala. Sa pagkapahiya, tinuluyan niya ang kawawang matanda. Pinalinas niya kay Kobe, ang sunod-sunurang niyang utusan, ang bakas ng dugo ng matanda. Kinuha din nila ang lahat ng pwedeng mapakinabangan. Nadampot din dito ang palutang-lutang lamang na bariles, sakay si Luffy. Kinagabihan, habang nililinas ni Kobe ang bastong bibi ni Kapitan, bigla siyang nakarinig ng ingay. Paglapit niya, ay bigla siyang binulaga ni Luffy mula sa bariles. Halos mamatay-matay sa takot si Boy Labo. As usual, unang hinanap ni Luffy ay pagkain, sobrang gutom na kasi ito sa matagal na pagkakalaot. Sinabi niya, maging sila ay hindi pa kumakain, hanggat hindi pa busog si Kapitan Alvida. Pinagmalaki din ni Luffy, na siya ay pirata din. Hindi naniwala si Kobe, dahil wala naman sa kanyang itsura. Sapagkat, ang mga pirata ay mga madudumis, mga magnanakaw, at mga mamamatay tao. Yan ang hinagpis ng batang api. Pinagkwentuhan din nila ang paghahanap sa One Piece. Inabisuhan din niya si Luffy na tumakas na, bago pa man magising si Kapitan. Pero kabaliktaran ang nangyari, nagising sila Kapitan sa ingay ng posting bakal, nang pasadya itong hampasin ni Luffy. Nagkaharap sila Luffy at Kapitan Alvida. Pinagkamalan pa niya itong si Roronoa Zoro, na kinasabwat ni Kobe. Nagpakilala siyang si Monkey D. Luffy, na hindi pamilyar kay Kapitan. Pinagtawanan pa nila ito, nang ipaglagdakan niya na siya ang magiging King of the Pirates. Inunsalto naman niya si Kapitan, na siyang ikinapikon nito. Gamit ang kanyang mabigat, at spike na iron mace, inundayan niya ng palo si Luffy at Kobe. Dahil nga rubber ang katawan ni Luffy, parang laro lamang niyang inilagan, ang mga pag-atake ni Kapitan. Nagaapoy na sa sobrang galit si Miss Piggy, kaya kay Kobe na lamang niya ibinuntan ang kanyang galit. Pinupensahan naman ni Luffy ang bagong kaibigan. At sa kanyang pinalipad niya sa ere ang mayabang na kapitan. Isinama ni Luffy si Kobe sa kanyang paglalayag, papunta sa Grand Line, para mahanap ang One Piece. Ang problema, wala naman silang navigation map. Sa kanilang pag-uusap, napagkwentuhan nila ang kanilang ambisyon. Kung si Luffy ay may ambisyong maging pinakamagaling na pirata, iba naman ang gusto ni Kobe. Ang ambisyon niya ay maging isang marine. Kaya, inabisuhan niya ito na tuparin ang pangarap. At para mangyari yun, pupuntahan nila ang marine base, kung saan nandoon ang mapa. Kukunin ni Luffy ang mapa. At tutuparin naman ni Kobe ang pangarap maging marine.